Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang mga napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Corazon Carillas. Sabi niya, "Yes Ma'am Ders, masayang masaya kami mga seniors kung totoo ba ito. Yung pinagdarasal namin ay matutupad na sa madaling panahon. Walang problema kasi nasa kanilang lahat na. Pareho na silang mayaman Ma'am Ders. Thank you so much Ma'am Ders sa mga ayuda mo. Sa iyo lang ako naniniwala at nanonood ng Ders TV. God bless us always." Naku, maraming salamat po Ginang Corazon Carillas sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtitiwala po sa mga daily update natin. Tama po kayo, sana nga ay magkatotoo na itong pinakahihiling at pinaka-wish ng lahat. Walang iba kundi po ang makasal si Kim and Paula Avellino. Yun lang naman yung tangi nating hiling, di ba? At pinagdarasal sa gabi-gabi, 'di ba? Na sana magkatotoo na po na sila ay mag-isang dibdib na mga kakimpaw kasi gusto na rin nating makita yung anak or magiging anak ni Kim and Paolo Avellino. Gusto nating makita yung combination. Siyempre, maganda at gwapo yun. Pero sana, baka may twins, no mga Kimpaw. Sana magkaroon sila ng twins, tapos yung twins, babae at lalaki. Or parehas babae, kasi manang-mana yan kay Chinita Princess, ang mini Kim ni Chinita Princess. Yun yung gusto kong makita din mga kakimpaw eh. And sana bago tayo tumanda ng sabay-sabay, makita na natin yung magiging anak po nila. 'Di ba mga kakimpaw? So keep praying lamang mga kakimpaw kasi alam naman natin na pinaka-powerful weapons po yan for Kim and Paula Avellino. And syempre, yan po yung isa sa mga dahilan at rason kung bakit nagkakatotoo yung mga hinihiling po natin. Makiusap lang tayo palagi. Okay? So maraming salamat sa komento, Ginang Corazon, Carillia, God bless po at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta. At ang next comment naman mula po kay Ginang Norma Dayag, sabi niya, "There's good evening, bakit kaya itong mga bashers ay di maka-move on at kay hirap silang intindihin. There's nasisiraan yata sila ng bait dahil sa obsession nila nababalikan yung idol nila. Kaya there's itong mga bashers ay malala na buang sira nila. Di ba yung idol nila ay obvious na ka-live-in ni Echo bale ina-aspire pa nila si Paulo na siyang ka-live-in. Gusto pang idagdag si Paulo na maging ano niya. What a shame to these bashers. Kaya buti pa, magpakasal na silang dalawa. Tingnan natin kung bash pa nila Kim Pao. Pag mangyari yun, ako malala na there's yung sira nila. Imbecile ang tawag sa kanila. Happy holiday to all Kim Pao fans as well as their bloggers and seniors all love the world. Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. Naku, wag nyo na pong intindihin yung mga bashers na yan. Basta ang importante, masaya tayo sa mga sinusuportahan natin na idolo. And syempre yung mga bashers, hanggang bash lang yan. Wala naman po silang magagawa para pigilin yung pagmamahalan po ni Kim and Paula Avellino. Kasi alam naman natin mga kakimpaw, di ba? Na talagang malalim na po yung pagmamahalan ng Kim Pao. Kaya kahit ano pong gawin nila na pambabatikos at paghiwalay, hindi po yan mangyayari, okay? Kaya kalma lang, huwag nating pansinin ang mga bashers. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito at unahin na nga natin itong naging reaksyon ng ilan sa mga fans ni Kim and Paula Avellino matapos mapanood ang episode 5 and episode 6 ng The Alibay. Sabi dito ni CLR,
Episode 5 and 6 done. Ang lala ng last part nung episode 6, grabe yung stress level ko. As in, huy, grabe yung Kimchi at Abelino na para bang andun din ako sa eksena, hindi ako makahinga. Ang intense nun, ang lala, grabe, ganun ang acting. Sabi naman ng isa dito, tawang-tawa ako habang pinapanood tong scene na to. Na-imagine ko si Pau Opcam, ilaban mo para sa sining. At mukhang totoo na tawang-tawa din siya sa ginagawa niya. Si Paulo siya dyan. Grabe yung mixed emotion po ng episode 5 and 6, no? Tatawa ka, maiinis ka, magagalit ka, iiyak ka. So, mixed emotion, mga kakimpaw. Parang paiba-iba ng emotion. Ito yung ano yung parang mahuhook talaga tayo sa mga eksena. Dinadala tayo sa eksena at dinadala tayo mismo sa ganap doon si The Alibay. Kaya sabi nila, parang dinadala daw sila. Parang sila'y andun din daw mismo sa eksenang yun. 'Di ba mga kahimpaw? Kasi mixed emotion po ang nangyayari. At grabe ang lala talaga ng mga eksena ni Kim and Paula Abilino ron. Sobrang kinilig po ang lahat. Lalo na po yung humahawak ng camera, si Chinita Princess. Grabe yun mga kakimpaw. Talagang hindi natin kinaya yon. At dahil nga po dyan, nagbigay po ng public apology statement itong Dreamscape PH. Sabi naman nila, kulang daw. Kulang daw itong public apology dahil we deserve daw an apology sa sobrang pagkabitin daw sa mga episode. Grabe. Ano ba yung sabi ng Dreamscape PH? So sabi dito, public apology statement to everyone who has been watching The Alibay. We would like to sincerely address the unexpected reactions you've been experiencing. Many of you have shared that the series has caused sudden tendencies to overthink even the smallest things, uncontrollable urge to analyze everything, random moments of suspecting innocent people, and long emotional group chat filled with curious confusion and guys wait message at 3 a.m. For all of this, we truly want to say we're sorry, but also not entirely, because if the alibi made you more observant, more curious, more invested in the truth, and more connected with the people you're watching with, then maybe this side effect are part of the journey. So if it made your day louder, your reaction wilder, and your thought a little more tangled, thank you for letting us be part of that. With appreciation and slight guilt, the Alibay team. Grabe, kuhang-kuha nyo po, no? Yung pagkabitin ng mga fans. Grabe naman yan. May paganito pang paandar. Samantalang next topic naman, pag-usapan natin mga kakimpaw. Itong isa sa mga naging, alam niyo yun, parang challenge na question. Ayan, dito po sa interview, during pa-media con ito ng The Alibay, sinabi kasi dito mga kakimpaw, ni Paula Avellino na bakit daw alam ni Chinita Princess na wala siyang aso. Nakapunta na daw ba itong si Kim Chu sa bahay niya? So nilaglag na naman po ni Paulo si Chinita Princess. Hindi talaga siya marunong magtago ng secret. Kaya marami na naman po ang kinilig ng mga fans dito mga kakimpaw. Anila, talagang binibigyan daw po ni Kim and Paula Avellino ng hint yung mga fans na si Kim Chu talaga ay dinadala ni Papi sa bahay nito. Grabe naman yun. Actually, wala namang masama dyan mga kakimpaw kung dalhin ba ni Paulo si Kim sa bahay niya kasi nasa tamang edad na po yung mga yan. And syempre, wala namang masama dun mga kakimpaw, di po ba? Every time siguro na may sakit si Paulo, di ba, dinadalaw ni Chinita Princess, siya po yung nag-aalaga. Kasi as caring po na girlfriend, ganyan din po ang gagawin ko mga kakimpaw para syempre sa boyfriend ko. Kaya yung ginagawa po ni Chinita Princess for Paula Avellino, very natural lang yan. At very basic lang din po yan mga kakimpaw. So paano mga kakimpaw, anong say nyo dito? Please comment down below.